Good morning guys! For today's video ay magtatanim na ang lola nyo ng talong at mga pakwan natin. Ginawa natin yung ating taniman ng melon dito sa unang at pangalawa natin na bed raise kung saan. Dito kasi yung napalapad yung ating lakaran. Kasi hindi ko naisip guys na kailangan nga pala yung tunnel na gagawa natin na area ay dapat ay mas maluwag. Dito tayo gagawa ng ating baklad ng ating melon. Kasi dito yung medyo malapad yung daanan. Kaya dito tayo gagawa. So, eto guys, magtatanim na tayo ng talong. Ayan. Ilalayo natin kasi dito tayo maglalagay ng ating pakwan. Binilan tayo ni Papa ng bago nating pambutas ng mulch. Tapos, kasama yung lupa. Sa paggamit nito guys, napakaganda, nakikita nyo. May butas kagad yung ating mulch film. Etong variety na to ay hindi ko sure. Yung binili natin ay ito yung galing sa supervisor ko. Pero since grafted naman siya, ibig sabihin ay magandang quality yan. Tapos yung lupang nakuha natin guys, dito natin ilalagay. Ayan. Para hindi masayang mauwi natin. Tapos ipupush lang natin gamit tong ating, ayan, ang ganda nito, promise. Arigato kay Papa. So sa pagtatanim guys ng talong, kailangan ay i-imagine niyo na yung paglago nila. Kung gaano sila kalaki kapag lumago. So, ayan, mga ganito, kalahating metro. Kasi pagka magkakadikit ang pagkakatanim nyo, bukod sa mag-aagawan sila ng sustansya, ay magkakaroon sila ng mga insekto. Kasi dikit-dikit sila, so mahirap natin makita yung mga insekto. Pangatlo, mas sakitin sila kapag dikit-dikit sila kasi ang talong ay isa sa mga prone sa powdery mildew. Lalo na kapag umulan kasi hindi sila masyadong mapapasukan ng hangin dahil nga pareho silang malago tapos magkadikit. So ganito yung gagawin natin. Nilalayo natin siya dito sa ating pakwan. Arigato. Dekore mo sa kore uso tami nanday ni chuchi ga naka ni haiteru. So kung nakwento ko sa asawa ko, ang ganda ng binigay niyang tool sa akin. Kasi nakakabutas na siya, nakukuha pa natin yung lupa na hindi kailangan. So ganyan lang yung saktong butas niya guys na kailangan natin sa kanya. Ayan, para napapasukan din siya ng hangin. Tapos dito natin ilalagay yung lupang nakuha natin sa kanya kasi gagamitin natin dun sa ating lotus. Ang kailangan na lupa ng lotus guys ay medyo muddy. So dito guys, meron lang tayong 4 na variety ng talong na tinanim natin. Ito yung mahahaba. Alam niyo yung mga payat na mahahaba, yun meron tayo nun. And then meron tayong medium size. And then meron tayong mga bilugan. At meron tayong kulay green. This time hindi na tayo nagtanim ng kulay puti. Sa pagtatanim guys, kailangan iisipin nyo kung sino yung pwede nilang partner kung dalawahan yung gusto nyong pagtataniman. Katulad nito, ang itatanim natin na katabi niya ay pakwan. Kasi alam nyo kung bakit. Pag tinabi natin siya sa melon, ay possible na magkasakit din yung ating melon. Kapag nagkaroon sila ng powdery mildew, yung melon natin ay pwedeng tumalon dito sa ating talong. Yung talong din natin kapag nagka-powdery mildew, pwedeng tumalon sa ating melon. Kasi sila yung prone sa powdery mildew. Hindi katulad ng pakwan guys, ay okay lang sila. Tapos ang lolo niya habang busy sa pagtatanim ng talong, ang lolo niya naman ay busy naman sa pagtatabas ng mga damo na nandito lang sa tabi natin. Dito naman guys, gagawa tayo ng tunnel ng pakwan natin. Dito tayo magtatanim at may iba't iba tayong variety ng pakwan. Ito yung honey black kung saan ay hindi natin nabuhay last year. Honey black ang tawag. So dito guys, yung mga pakwan natin ay meron tayong at least 6 na variety yata ng pakwan at yan ang i-flex sa inyo next time. Ang ginagawa ko dito bago ko itanim yung ating pakwan ay hinihilera ko na muna sila para malaman ko yung kanilang spacing at kung ilan yung magkakasya dito sa ating ginawa na actually sumobra nga siya ng 4 at nilipat ko dun sa likuran na tunnel na ginawa ko after neto. Tapos after natin matanim yung ating mga pakwan at melon, eto nagtanim na din tayo ng mais kung saan yung anak ko
ang nautusan ko yung unang araw at yung pangalawang araw nga ayan chinek natin at naitanim niya yung mga mais na hindi maganda ang quality, kaya ang ginawa ko ay pinagbubunot ko yung iba na maliliit. Sa pagtatanim ng mga ganitong klaseng punla guys, kailangan uunahin nyo yung mas malalaki. Kung may space pa at kinakailangan nyo pang tamnan, ayun, dun nyo gamitin yung mga mas maliliit kasi kailangan ang mas priority yung unahing itanim ay yung lumalaki na at yung mukhang buhay na ang kanilang ugat at mga dahon. Yan yung para ma-sure nyo na magiging magandang quality ang inyong maaani dahil magandang punla yung naigamit nyo. Ayan, katulad niyan, tingnan nyo, tuyot na yung tinanim ng anak ko kaya binubunot ko ulit at saka naman pinapalitan ng mas magandang quality ng ating mais. Yung tinanim natin na mais dito ay dalawang klase, isang sweet yellow corn at yung isang white sweet corn. Yun lang yung tinanim natin dito at pinaghiwalay ko sila ng dalawang bloke kasi nga hindi sila kasya lahat dun sa isang bloke na ginawa natin o yung isang bed raise natin. Kaya yung kalahati niya ay napuntas dun sa pangatlong raised bed. At ganyan na yung itsura niya guys after natin siyang matanim, kung saan ay pinagdikit-dikit natin. At next time ma-update ko kayo dito naman sa paggawa natin ng tunnel kung saan ay hinabol ko lang na itusok yung ating mga stick na yan sa lupa para habang basa pa yung lupa dahil mga ilang araw yata nito, 3 araw ay umulan, kaya bukasan ay babalikan ko na lang siya at siya nating ipagpapatuloy. So yun lang.